So ito guys, pag-isipan naman natin tong tinatawag na not recommendable sa ating mga Facebook page or sa ating mga Facebook profile. So, saan ba natin nakukuha to in the first place? At ano ba yung mga reason kung bakit tayo nagkakaroon ng mga ganito? But of course, ang isang ano dyan, yung isang pinaka nakakainis or yung nakaka-bad trip pag nagkaroon ka ng ganyan is bumababa talaga yung reach ng mismong mga post mo or hindi ka na masyadong nagkakaroon ng maraming views, di ba? So, yun yung mga nai-experience natin. But of course, meron naman mga account based on my experience sa mga followers ko is bumabalik siya kagad kapag merong nagkaroon ng flag tapos pinipindot kagad nila yung take action within the matter of wala pang isang oras. So, bumabalik din kagad yung recommendable. Pero applicable lang yun madalas sa mga bagong Facebook page or bagong mga page. Pero yung mga matatagal ng page na matagal na nagpo-post ng kanilang mga video content, minsan nahihirapan silang mawala yung ganyang not recommendable na flag. Okay? So, ito yung mga madalas na experience natin. No? So, based na din daw sa mga sa mga followers ko at minsan sa mga tinutulungan ko din ng mga account. Okay? So, number one, minsan nakadepende siya sa mga activity ng ating mga account. So, tulad ng mga natin, yung mga pinopost natin or mga sinishare natin. Kapag against sa community guidelines yung mga pinopost natin o sinishare natin, so isa na yun sa magiging reason kung bakit kayo makaka-experience ng not recommendable. Okay? Number two is depende rin sa ginagawa nyo sa mga account nyo or tinatawag natin mga activities. Okay, like for example, nagpo-promote kayo ng mga financial platform, di ba? Like mga about sa mga investment or sa casino, yan, mga ganyan. So, isa din yan sa sa tinitingnan ng system or ng algorithm kung against siya sa community guidelines. At take note sa mga ganong klaseng incident, kapag na-plug yung account nyo, minsan napakahirap niya nang mawala. Or minsan umaabot siya ng 3 months, 5 months, hindi pa rin nagiging recommendable. So nagkakaroon talaga ng challenges kasi lalo na kung puro ganun lang talaga yung karamihan na mga post ninyo. So I suggest is mag-post kayo ng mga organic na video content. So ibig sabihin pag sinabi nating organic is wala kayong mga pinopromote, di ba? Yung simpleng nag-video ka lang, inedit mo, tapos pinost mo. Okay, yun ang tinatawag ng mga organic content. Sa text din and even sa photos, so wala kang kahit anong pinopromote, so matatawag din yun na organic na content. Okay, so yun ang isa sa pwede kong isuggest sa inyo. So pangatlo is pwede din kayo maging not recommendable. I think, so depende rin kung halimbawa kung paano nyo ginagamit yung app. For example, lagi kayo na mga nag-switch ng mga account or yung mismong account nyo, ginagamit nyo on multiple devices. Yan, so isa yan sa possible. Pwede makita ng algorithm or ng system para maging not recommendable kayo, di ba? So, pwedeng makita yun na unusual or malicious activity yung mga ganong klaseng ginagawa nyo sa mga account nyo. Okay? And of course, baka magkaroon din kayo ng tinatawag na account integrity violations. So, pag sinabing ganon, na violations is normally nababan ka na sa mismong Facebook. Kaya iwasan nyo yun guys wag na wag nyo gagawin. So, hindi lang yan na maranasan nyo, pati yung violations na yon. Okay? So, eto, based lang naman sa mga na-experience ko sa aking mga followers at sa mga tinutulungan ko ng mga account. Okay? So, sineshare ko sa inyo para mas maliwanag yung understanding nyo about sa system. Okay? Para makita nyo para ma-appreciate nyo rin, di ba? Para ma-appreciate nyo rin yung mismong Facebook system kung paano siya nag-work. Okay? Para hindi kayo magkakaroon ng stress, di ba? Kapag nagkaroon kayo ng ganitong klaseng vlog, di ba? Na not recommendable. So, minsan nahirap yung ayusin. So, meron din naman mga not recommendable na related sa payout, di ba? Hindi ka na nakapag-comply. Ayan. So, not recommendable din yung mismong page mo or yung mismong profile mo. Diba? So,
i-comply nyo na lang. I-comply nyo na lang kung ano yung kailangan doon sa payout para magkaroon kayo or maibalik nyo yung account nyo sa recommendable. Okay? So, ito yung may sasuggest natin na. So, number 1, kapag nagkaroon ka ng ganyang flag, is pwede mong i-take action kaagad para makita kung talagang nagkamali lang yung system. Okay? Para bumalik agad sa recommendable within a matter of 1 to 4 hours or 24 hours. Number 2 is kapag hindi siya nawala na hindi siya kagad nawala, so pag-isipan mo na baka may kailangan kang baguhin sa mga activity ng account mo or ng page mo or ng profile mo para bumalik siya sa recommendable. So it may take around weeks or months bago mo ma-achieve ulit yung recommendable. So of course, pumapasok na rin dyan yung appeal. Pero kapag yung appeal is wala naging resulta, so that means kailangan mo talagang baguhin yung activity ng account mo. Okay? Ano pa? Number 3 is, of course, syempre yung Facebook and even the Messenger is correlated dyan. So, kailangan is hindi mo rin binabaliwala yung mga ginagawa mo sa Messenger. Okay? Baka kasi pwede rin magkaroon ng mga ganyang issues, lalo na kung nagsisend ka rin ng mga against community guidelines sa Messenger mo, ng mga hatred na salita or mga nagmumura ka, ayan. So, of course, going back sa Facebook app, so syempre, posible din na maging ganyan din yung page mo or account mo kung nag-spread ka ng mga hated or violence na mga post, di ba? So, of course, again, pagdating doon sa mga solution, na mga possible solution, so, kapag tapos na yung appeal at hindi ka pa rin recommendable, so pwede mong baguhin yung activity na account mo at mag-post ka ng mga organic content. So, pag sinabi kong organic na video content, photos, text, is wala kang sinasama na kahit anong promotional activity sa mismong mga post mo. Para in a matter of 3 weeks, months, or hindi naman siguro lalagpas ng more than 6 months, di ba? Possible na bumalik yung recommendable ng account mo. But of course, meron din ako mga na-experience na hindi talaga namin maibalik yung mismong recommendable ng page nila. It is because, syempre, hindi naman natin makontrol yung activity ng mga account, di ba? So, I give advice, I give instructions kung paano maibabalik, pero kung hindi naman talaga masunod religiously yung mismo mga instructions na yon, so hindi din talaga mag-take effect na maging recommendable ulit yung page or yung profile. Okay? So, yun yung mga tips ko sa inyo, guys, ha. So, kapag hindi umubra yung take action doon mismo sa profile or page nyo, hindi kaagad bumalik yung recommendable, then that means kailangan nyo nang gumawa ng mga content na organic. Okay? Even sa appeal, kapag hindi pa rin umubra yung appeal sa mismong page nyo or sa mismong profile nyo within a matter of 2 weeks or 3 weeks or even months or 1 month, hindi pa rin bumalik yung recommendable sa mismong page or profile nyo, so ganun din yung gawin nyo. Mag-post na kayo ng mga organic na video content. Okay? And of course, pwede nyo rin tingnan yung mga previous posts nyo. Okay? So, kung alam nyo doon sa month or date na nagkaroon ka ng not recommendation, I might suggest, pwede nyo i-double check yung mga posts nyo, delete kung kailangan yung ibang mga posts nyo na alam nyo may similarity sa mga na-flag na mga posts nyo sa mismong page or profile nyo para hindi na kayo magkakaroon ng kahit anong mga flag tulad niyang not recommendable na yan. Okay? So, simple step lang kapag hindi umubra yung take action, pumunta kayo doon sa pag hindi umubra yung take action, hindi umubra yung appeal, so that means mag-post na kayo ng mga organic na video content, text man yan, reels, or long-form videos, or photos. Okay? Tapos gawin nyo yung consistent. Okay? Hanggang sa makarating kayo ng 3 weeks, or 1 month, or 45 days. Then, doon nyo makikita na unti-unti babalik yung recommendation ng mismong account nyo. Minsan nga magkasama pa yung not recommendable tsaka yung restricted ka rin sa monetization. Okay? So minsan magka
ano pa yon magkasama. Minsan nga pati live pa nawawala. Ayan. So, minsan babalik yan. Una, live. Tapos sunod monetization. Then, sunod yung recommendable. Okay? Pero of course, kung hindi nyo naman magagawa religiously, yung pagpo-post ng mga video content na organic, text man yan, post or reels, then baka mahirapan talaga kayo na mawala na yung mismong not recommendable. So, I suggest is damihan nyo talaga yung post nyo na organic na video content or gumawa talaga kayo ng mga organic at entertaining man yan or kung ano man yung niche na gusto nyo. Pag sinabing niche, kung ano man yung topic na gusto nyong i-post, basta gawin nyo lang organic. Okay? So, sana may natutunan kayo sa akin ngayon ha. Okay? Thank you so much guys. Bye!